Dati, inaano ko pa yung pagka nakakabalita ko niya, usually mga nababalitaan mo lang niya sa US eh. Yung mga mass shootout na ganyan. Mapapaganon ka eh, buti hindi ganyan sa Pilipinas. Tapos ngayon nangyayari na sa Pilipinas. Yun! Gawa tayong video. Sana matuloy-tuloy natin yung paggawa ng video. Hindi tamaan ng katamaran si Brandon Boy. Pagka tinamaan talaga kasi ako ng katamaran, wala. Halos isang linggo kung walang gawang video eh. Ayan baka sabihin nyo, ano ba to? Nagbibideo habang nagda-drive. Obstructive driving tawag. Hindi naman ako tumitingin sa camera. Saka hindi ko naman inaalis yung kamay ko sa manibela. Focus tayo sa pagda-drive. Yun lang, nagsasalita lang ako. Parang wala namang pinagkaiba sa di ba? May kausap ka na nasa passenger o nasa likod. Parang kinakausap ko lang kayo, nakasama ko kayo. Yun lang yung gusto kong gawin. Bawal tayong ma-distract sa pagda-drive. Meron kasi mga nagko-comment sa akin dati, distracted driving yan. Distracted ba? Distracted. Basta ganun. Pero ano naman tayo, responsable naman tayong nagdo-drive. Siyempre ayaw nating maperwisyo at siyempre lalo na ayaw nating makaperwisyo, di ba? Daming ini-explain, papunta ako sa Walmart at susunduin ko yung anak ko. Hindi ko alam kung bakit nagpapasundo. Paano siya nakapunta doon? Tapos ngayon magpapasundo. Sasakalin ko yun Nag-bus. Hindi ko alam kung siguro merong kasabay yun na gusto niyang isabay sa sasakyan. Pero ewan ko, susundin natin. Saka maganda rin, ganito. Tayo, video tayo, di ba? Yung nabalitaan niyo ba? Kagabi ko lang nabalitaan yung yung nangyari sa shooting na naman sa Pilipinas, Zamboanga Ateneo ba? Grabe parang sa totoo lang dumadami na yung mga ganyang pangyayari sa sa Pilipinas at parang sunod-sunod pa. Saka laging merong mga namatay, ganun. Nakakatakot na ngayon, Dapat yung, alam mo yun, yung eskwelahan isa sa safest na lugar para sa mga kabataan di ba? School yan Ngayon parang ginagaya na natin yung US, di ba ganyan sa US yung madalas na merong mga shooting incident. Tapos, ang masama pa nito, merong namatay. Tapos, akala mo yung mga suspect yung mga, alam mo yung mga pariwala, mga pasaway na bata. Hindi Itong huli, yung yung parang honor student pa na kanina nga kumakain kami ng misis ko, sabi niya, nahuli ba? Sa tinanong ko kasi hindi ko naman tinapos yung balita Sabi niya, hindi, nagpakatay daw yung yung bata. Ang inaano ko lang diyan, ang isang diyan, lalong masamang implikasyon niyan. Yung yung sinisisi pa yung mga video games daw, ganun. Yun ba dapat ang sisihin? Dahil sa mga pangyayaring ganyan, hindi ba siguro sa pagpapalaki ng magulang nila, sa hindi natin alam yung yung pag-iisip ng bata kung bakit niya ginawa yun Saka hindi natin hindi natin pwedeng sisihin yung mga video games. Kasi yan yung madalas na sinisisi pagka yung yung mga merong ganyang insidente. Kasi dahil lang sa sa mga violenteng laro. Bakit ako? Kasi ako, mahilig ako sa mga dati pa nagpapalo sa akin. Mahilig ako sa mga video games. Simula nung pagkabata pa, elementary ako. Hindi ko naman naisip na gawin yung mga ganyan. Kahit naglalaro ko ng mga games na ganyan. Tapos naalala ko, mas malala pa nga dati. Pati yung mga cartoons dati na pinapanood namin, yung Happy Tree Friends ba yun? Di ba mga violente yun mga yun? Mga malalaman yung kaedad nyo ko pagka alam nyo yung Happy Tree Friends. Tapos sabi nila, kasalanan ng parents daw kasi yung accessibility raw ng firearm ng parents alam nung bata. Merong merong pwedeng yun, pero nasa isip pa rin kasi ng bata, hindi natin alam Kasi ako, yung yung father ko, sundalo. So, ako rin nung kabataan namin, merong safety yung tatay ko na lalagyan. Pero hindi nila alam na alam ko. Pero hindi ko naman naisip na, alam mo yun, yung gawin yung ginawa ng mga kabataan na yun.
Siguro sa pagpapalaki rin talaga ng mga magulang yun eh. Hindi, ano, opinion ko lang to ha. Baka sabihin nyo, nagdudunong-dunungan ka, Brandon Boy. Ano lang, parang sa ano ko lang to. Sa sariling, ano ba, opinion ko lang. Na, yun nga, hindi natin pwedeng isisi yun sa mga ganong bagay. Baka sa environment ng bata na yun, baka akala mo, kasi syempre hindi natin alam, malay mo, lumaki siya sa, ano, sa violenting environment, yung mga ganon. Diba, maraming pwedeng maging dahilan yung ginawa nung bata na yun. Kaya, wag nating isisi sa, parang i-generalize natin na dahil yan sa mga violent video games, mga ganyan, dahil parang tanga naman yun. Kasi naalala ko nung kabataan ko, actually, mas malala pa nga tayo. Ang pinagkaiba lang talaga natin, nung yung mga kaidaran ko, mga batang 90s, sa mga bata ngayon, yung accessibility nila sa entertainment nila. 'Di ba? Ngayon, hawak kamay na lang nila, nasa cellphone na nila lahat yung manonood ka ng kung ano yung naiisip mo, ganun. Kumbaga, mas madaling ma-feed kung ano yung nasa isip mo. Kunyari ng mga kabataan, kunyari ikaw ay violenteng bata, manonood ka ngayon ng mga mararahas na mga palabas, tapos alam mo yun, pwede mo nang i-research kung ano yung mga pwedeng mangyari sa'yo, kung kapag ginawa mo to, ganyan. Parang, alam mo yun, parang yung information, nasa palad mo na lang. Pwede mong i-feed kung ano man yung nasa utak mo. Sa atin kasi dati sa, panahon natin, napaka-limited di ba? Hindi tulad ng ngayon. Kaya, meron good and bad talagang, ang technology. Nakakatakot. Yung mga kabataan ngayon, tanggalan mo ng yung mga anak ko, tanggalan mo internet yan, galit na galit yan eh. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. So boring. So boring, lumabas ka, maglaro ka. Entertain niyo yung sarili niyo nang walang tanggalin niyo yung gadgets niyo sa mga mukha ninyo. Napalayo na tayo, no. Pero kasi yan eh, parang isa rin sa naka-impluwensya sa bata na yun yung namaril. Nakakatakot, no? Ang iniisip ko nga dyan, dati pa naman, di ba, yung mga schools, yung mga meron naman tayong security, di ba? Merong mga security guard, merong mga, naalala ko nung panahon namin, meron ng mga ganun eh. Ang nakakapagtaka lang, paano nakalusot yung dalang baril nung bata? Wala bang yun? Mandami nagko-comment, dapat meron na raw yung mga metal detector, mga ganun. Overkill eh, 'di ba? Pag iisipin mo, kaya lang parang ang hirap i-prevent. Sabi nila higpitan yung yung law about firearms. Maganda 'yun. Kasi isipin mo, ganun lang kadaling na access nung bata yung yung baril, 'di ba? Saka sa tingin nyo, kasalanan ba 'yun ng parents, ng guardians niyang mga bata? Comment nyo sa baba kung ano yung nasa isip nyo. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip ng bata na yun, 'di ba? Manakit ka ng mga mga kaibigan mo, 'di ba? Tapos nakamatay ka. Tapos pagkatapos nun, inano niya yung sarili niya. Buti rito nga sa Canada, hindi masyado yung mga ganyan. Pero hindi ko lang alam Siguro merong mga nangyayaring ganyan pero hindi masyado. Pero sa Pilipinas kasi parang mas dumadami na eh. Dati inaano ko pa yung pagka nakakabalita ko niya, usually mga nababalitaan mo lang niya sa US eh. Yung mga mass shootout na ganyan, mapapaganon ka eh. Buti hindi ganyan sa Pilipinas. Tapos ngayon nangyayari na sa Pilipinas. Hindi na safe yung lugar natin. At ayun na nga. Nasaan na ba ako sa kinikwento ko? Yun, naalala ko na. Yung tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas sa mga school. Nakakatakot. Pero sana magawa ng solusyon ng gobyerno natin. Maghigpit man sa school, maghigpit sa mga baril. Dapat gawin lahat ng pwedeng gawin para ma-prevent yung mga ganyang pangyayari. Nakakatakot kasi lalo na kayo na mga magulang, 'di ba? Na hindi niyo alam yung pwedeng mangyari. Kasi hindi niyo kasama yung mga anak niyo, 'di ba? Na nasa school na akala niyo napaka safe. Biglang ganyan, merong mangyayaring ganyan. Pero yun lang muna yung video natin. Para maiba. Puro lang chismis yung mga actually, chismis pa rin pala to, no? Ibang klase lang, pero chismis pa rin. No? Dito na ako sa bahay. Yung anak ko, hinatid ko sa
bahay ng classmate niya at dun daw muna sila. Dito na ako sa bahay. Ito ko'y magpapaalam na sa inyo. Nagugutom na ako. No? Sige na. Like, share, subscribe. Yung mga alam nyo na yun eh. Sige na, paalam.